Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, i-congratulate muna natin si Queen Amber Torres sa kanyang graduation. Congratulations on your graduation and best wishes for a future full of growth and happiness. And speaking of Queen Amber, nakatatlong project na pala siya sa labas ng Itbulaga. Sabi nga dito, Project Biscuit MY San Graham. Congratulations Queen Amber on your third project with us. We are so proud of you. So nakaka-happy lang na unti-unti na pong nakikilala si Queen Amber Torres and ang mga advertisers talaga namang nagtitiwala po sa angking kakayahan niya na mabentang mabenta sa masa. Samantalang next topic naman, Jerome Ibardome update naman tayo. Hindi pa nga po natatapos or nagsisimula itong concert niya by April 9 mga kadabarkads. Abay, meron na naman pong panibagong upcoming concert si Jerome Ibardome. Meron po siyang homecoming intimate session concert na mangyayari by May 1, 2026, 5 to 8 p.m. po yan. Dito yan sa Copyright Candelaria di Gasa Street, Barangay Poblacion, Candelaria, Quezon. So, reserve your tickets now mga kadabarkads. And ito po yung number na pwede nyong kontakin pag gusto nyo pong mag-avail ng ticket. Syempre, featuring the After Class Band with special appearances of his brother Jed and Jiro Ivardome. Samantalang ang nanalo po ng VIP ticket mga kadabarkads dito po sa pagandahan ng banner, walang iba kundi po si Marta Andrea. Siya po ang nakakuha ng mas maraming reaction sa naturang picture or banner. Sabi nga dito, congratulations Marta Andrea for winning one VIP ticket. So congratulations Jerome Ibardome sa upcoming concert mo, and syempre Kita Kits by April 9 sa SM Muntinlupa, Cinema 1. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang kaganapan kay Ruel Carino. So si Ruel po mga kadabarkad, siya po ang binibisita ng mga fans club, mga supporters niya sa mismong tahanan niya mga kadabarkads. Sabi nga dito, kainaman naman talaga kay Bunso. Marunong makiride sa trip ng lola at tita niya sa pagpo-posting. Kaya kahit malayo, di kami nananawang dumayo sa iyo Kota sa happiness, ika nga. Sobrang sarap pong kabanding ni Ruel Carino mga kadabarkads kasi kahit bata siya, talagang kalog, maloko, talagang mag-e-enjoy kayo mga kadabarkads. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya po ang nagstay sa programang Itbulaga kasama po si Mang Domeng at ang iba pang mga clones. Samantalang Wally Viola update naman tayo mga kadabarkads. Si Wally po ay nagpapagaling na and nasa mabuti na po siyang kalagayan. Pero ano itong ilang mga komento ng netizen na kung saan tinawag pa nga pong mayabang si Wally Viola dahil sa pagmamotor niya? Sabi dito ng isang netizen, may 4-wheel naman siya, bakit magto-2-wheel ng napakalayo? Alam naman niya pag motorcycle takaw disgrasya, medyo mayabang din si Wally. Then pinagtanggol ito syempre ng isang dabarkads natin as MLBA. Sabi niya bakit naging mayabang? Kahit sinong tao hindi alam kung anong oras ang disgrasya, kahit anong ingat mo. Hay nako, kakatapos lang ng Holy Week. So grabe naman sila kay Wally Viola mga kadabarkads. Ang disgrasya po kasi hindi natin yan masasabi kung kailan. Kaya 4 wheels ang dala natin or motor, pwede po tayong madisgrasya. Kaya instead na sabihang mayabang si Wally Viola, sana sabihin niya na lang 'di ba na mag-ingat
next time. Actually, kahit mag-ingat nga mga kadabarkads, kung hindi naman nag-iingat yung kasalubong natin, yung kasabay natin, wala din yung pag-iingat. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang pagda-dog show ng mga netizen dito po sa aktingan ni Maine Mendoza sa kanya pong Lenten special na Bahay Aruga. Sabi nga dito, bumalik si Yaya Dab, acting ni Maine Mendoza, dinag show ng netizen. Pinutakti ng pang-aasar si Maine Mendoza dahil sa performance niya sa Lenten drama special ng Itbulaga. Habang nag-iiyakan kasi ang kanyang mga co-star na sina Helen Gamboa, Raisa May Dizon at Paolo Ballesteros, kapansin-pansin na tila hindi napigilan ni Maine na matawa sa gitna ng madamdaming eksena at mabilis na tumalikod sa kamera. Dahil dito, maraming viewers ang nagsabing tila bumalik ang karakter niyang si Yaya Dab. Parang nagda-dub smash pa rin tas tumawa. Saad ng isang netizen. Bumalik si Yaya Dab, sabi ng isa. Tapos may tumawa, nakailang tea kaya eto? Lap ako sa'yo main. Say naman ng isa. Hindi kasi pang drama si Main, she is a comedy side talaga. Komento pa ng isa. So napansin ko rin yan mga kadabarkads, yung biglang talikod ni Maine Mendoza pero hindi ko napansin na tumawa siya dun. Parang normal lang po yung kanyang pagtalikod ng ganun dahil hindi niya kaya yung kanyang emosyon. Hindi ko nga naisip na tawa pala yun mga kadabarkads pero okay naman yung acting ni Maine Mendoza. Meron lang talagang ilang netizen na perfectionist at napapansin lahat ng galaw ni Maine Mendoza maging ng ilang mga dabarkads natin. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime host na naghahanap daw po ng ipapalit sa kanya. Sabi nga dito, Vice Ganda naghahanap na ng papalit sa kanya sa It Showtime. Ang lungkot nito mga Mars. Usap-usapan kasi ngayon online ang posibleng pamamahinga ni Vice Ganda sa It Showtime ng 6 na buwan. Naghahanap daw si Vice Ganda ng pwedeng ipalit sa kanyang pansamantala matapos ang mahabang leave niya sa showbiz. Hindi naman natin siya mapipilit na pumasok ng pumasok sa It Showtime dahil may iba rin siyang mga ganap sa buhay. Posible raw na mapili ni Vice Ganda bilang pansamantalang papalit sa kanya ang komedyanteng si Negi. Di ba nagpaplano na si Meme Vice Ganda na mag-focus sa kanilang magiging anak ni Ayon Perez sa pamamagitan ng surrogacy? Ayon sa ulat, nirekomenda raw ng doktor na magpahinga siya ng 6 na buwan at iwasan ang stress. Kahit wala sa ngayon si Vice Ganda sa It Showtime, matatag pa rin ang mga host nito dahil andito pa si Bong Navarro at Jong Hilario na ilan sa mga main host ng programa. Kaya naman mukhang matatagalan pa ang posibleng pagbabalik ni Vice Ganda sa It Showtime. So take note, 6 na buwan yon mga kadabarkads at kapansin-pansin din po ang paglagapak ng ratings ng naturang noontime show. Isa po kasi si Vice Ganda sa talaga namang nagdadala at haligi ng naturang programa kaya kung wala po siya, talaga naman pong bababa ang ratings nito at magsisilipatan ang ibang mga viewers sa kalaban po nito which is itong Itbulaga. Kaya siguro pansamantala munang naghahanap ng kapalit niya para nga naman mapunan ang pagkawala nito sa naturang noontime show para po maisagawa na yung tinatawag na surrogacy. Well, bahala sila dyan. Basta ang programang Itbulaga nananatiling matatag kahit po may mawalang isa, meron naman pong tumatayo para po makumpleto ang Tito Big and Joey. So paano po mga kadabarkads? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.